Let's open our Bibles sa John chapter 7, verses 37 to 39. This is the 7th of series study with the theme Believe. And the title of our message this morning is The Living Water, o ang tubig na nagbibigay buhay. This topic is important, so open your Bible again. Open your Bible sa chapter 7, verses 37 to 39 sa Gospel of John. Sige po, magsitayo tayo. Inimbitahan ko bawat isa na basahin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo, starting in verse 37 and we'll end in verse 39. Okay? Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Maaari na po kayong umupo. So, we know na the water is important sa katawan. Ang tubig po, it helps na magkaroon ng maayos na temperature ang ating katawan. It helps sa paggana ng ating utak and the level of our energy sa katawan and the circulation. It helps the circulation ng ating blood. And it helps na gumana din ng maayos ang ating mga vital organs. It helps din na sa ating katawan sa paglabas ng dumi sa loob ng ating katawan. And you know, ang isang malusog na tao ay mabubuhay lamang ng 3 to 4 days nang walang tubig. Alam natin na sa ibang panig ng mundo ay lack of supply ng water. Kailangan nilang maglakad araw-araw para pumunta sa source ng tubig and kahit na malayo. Same sa sitwasyon during the time ni Jesus, ang Israel ay halos walang ulan mula May hanggang kalagitnaan ng October. Now, ginamit ni Jesus ang water as metaphor, sa metaphor na pananalita. Okay? At kahit wala na tayong problema sa literal na tubig, ngunit all of us has a problem when it comes sa pagkauhaw sa isang bagay at some point sa ating buhay. 7 times in the Gospel of John, binanggit ni Jesus ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan, ang I am. Tandaan niyo po, palaging binabanggit ni Jesus ang pangalan ng Diyos na I am, which equivalent sa pangalan na Yahweh or Jehovah. At claim ito ni Jesus sa kanyang sarili mismo. And the reason kung bakit napakahalaga na pag-claim ni Jesus sa salitang I am ay dahil sa bawat pagkakataon na ginagamit ni Jesus ang pangalan ng Diyos, siya rin ang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan at wala nang iba. Sa mga nagugutom, sinabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sa mga nasa kadiliman, sinasabi niya, I am the light of the world. Ako ang liwanag o ilaw. Sa mga nangangailangan ng masisilungan, shelter, sabi niya, ako ang pintuan. I am the door. Sa mga natatakot sa kamatayan, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Ang pagkabuhay muli at ang buhay. Wow! Napakahalaga ng salitang ito. This morning, we will read sa response ni Jesus sa isa pang kailangan ng tao sa pamagitan ng paggamit ng pitcher ng tubig. Nang sinabi ni Jesus, ito ay may kaugnayan sa celebration during this time. Sa araw nito, sa panahon ni Jesus, part ng celebration ng Feast of Booths or Kubol ay may ginagawa silang ceremony ng pagbubuhos ng tubig na kung saan kukunin ng punong saserdote ang gintong pitsel. So, the people are gathered and they will follow this high priest habang ang high priest ay pupunta sa pool ng Siloam
and he will fill this pitcher na hawak niya mula sa pool ng Siloam. He will fill it with water, and then dadalhin niya ito sa loob ng templo habang ang mga horn ay pinapatunog bilang celebration. And then ang mga tao magbibigay ng psalm of praise, and they will chant 3 times na give thanks to the Lord. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon. And then itong pitcher na may laman ng tubig na kinuha sa pool ng Siloam ay ibubuhos sa altar. So that's the ceremony na ginagawa nila during sa pagdiriwang nito. Now remember na ang pista ng kubol ay pagdiriwang po to remember what happened in the Old Testament about sa Israel na nasa wilderness sila na, and they're waiting to enter sa promised land. They were in the wilderness for 40 years. They live in the wilderness for 40 years, and they live sa ginawa nilang kubol, booths, diyan sila natutulog. And also, ang tabernakulo ay dinala nila sa disyerto. Sa Exodus chapter 15, 16, 17, ang mga Israelite ay nasa wilderness and they are wandering pabalik-balik sa disyerto because of their unfaithfulness sa Panginoon. Remember na they just witnessed the miracles na ginawa ni God sa Egypt nang nagpadala siya ng mga salot para palayain sila mula sa pagkalipin sa Egypto. And they have seen ang tubig, ang Red Sea na hinati para sila makatawid, makadaan. But they still complain, reklamo sa Diyos. Sa Exodus chapter 15, they complain about sa lack of water, na para bang hindi magbibigay ang Panginoon ng himala sa kanila. Mababasa natin na nagbigay ang Diyos ng tubig sa kanila. Sa Exodus chapter 16, ang mga Israelita ay nagreklamo na naman tungkol sa kawalan ng sapat na pagkain. And you know what they said kay Moses, kay God? Mas mabuti pa doon na sa Egypto nakakakain kami ng masarap. Exaggerated na pananalita. They compare what they experienced with God sa kanilang buhay sa fast, sa nakaraan. Ang grateful na mga tao. So, they complain about food, wala silang pagkain. And so, they accuse God na dinala mo lamang kami sa lugar na ito para lang patayin. But God is so gracious, nagbigay pa rin siya ng pagkain sa kanila ng tinatawag na mana. Ibinigay niya ito daily para makasurvive sila for 40 years, araw-araw. May supply na pagkain sa kanilang journey, sa kanilang paglalakbay. Interesting na dito sa John chapter 6, mababasa natin na sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay after na pinakain niya po ang libu-libong mga tao. Sa Exodus chapter 17, muli naman nagreklamo mga Israelita dahil sa tubig. Then God showed His power. God displayed His power sa pamagitan ng miracle na kung saan nagbigay siya ng tubig sa kanila. Pinakita uli ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Nagbigay siya ng pagkain sa kanila. But then they complain again. They accuse God na God brought them in the wilderness para lang mamatay. Salip na bigyan ng righteous judgment ang mga Israelita na sa ginawa nilang sa laban sa Panginoon. But then God is gracious. Gumawa siya ng isa pang himala to provide their needs. In Exodus chapter 17 verses 4 to 6, kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na mainom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang Diyos ay nag-provide ng tubig mula sa isang bato.
na sa mga Israelita na nasa wilderness at nauhaw. And so this is the background of this ceremony about sa water, sa pista ng kubol. Muli, ang pista ng kubol ay nagpapaalala sa panahon na pabalik-balik ang mga Israelita sa ilang desierto. Ang seremonya ng tubig sa panahon ni Jesus ay may particular na connection sa Isaiah chapter 12. Mababasa natin sa Isaiah chapter 12, verses 3 and 4. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin nyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilan ng kanyang pangalan. So the connection sa pagitan ng passages nito at sa ceremony ng tubig ng mga Hudyo, lalo na sa panahon ng pista ng mga tabernakulo, ay nakasalalay sa simbolo ng tubig. It represents salvation, divine blessings. So, sa tradisyon ng mga Hudyo, sa panahon ng pista ng pista ng tabernakulo, may isang ceremony gamit ang tubig na tinatawag na Shem Shaphet HaShushweba. I don't know if I pronounce it correctly. So, I think speaking in tongues yon. So, ito ay ang kasasabi ko pa lamang kanina na ang pagdiriwang nito ay ang pag-igib ng tubig mula sa pool ng Siloam at pagbubuhos nito sa altar ng templo. Ang seremonyang ito ay puno ng joy at isa itong way para ipahayag ang kanilang hope about sa ulan na muling magbibigay ng ulan ng Panginoon, or it will rain, and ang kanilang hope na about sa spiritual blessing na siya namang picture sa Isaiah ng pag-iigib ng tubig mula sa mga balon ng kaligtasan. So it emphasizes dito sa Isaiah ang joy, pagpapasalamat, and pagpapahayag ng mga ginawa ng Diyos, which is the center ng ceremony ng pag-iigib ng tubig na nag-uugnay mula sa physical na provision to spiritual salvation. Ang prophetic na imagery ng tubig bilang pinagmula ng buhay ay this is the main theme ng celebration ng Sukkot. O pagdiriwang pista ng tabernakulo. Makikita rin natin ang connection ng ideya ng tubig sa Holy Spirit. In Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27, basahin ko po, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansyan ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Sa mga talatang ito, we will notice ang connection sa pagitan ng tubig at ng banal na espiritu. And the impact of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. We just talk about sa kahalagahan ng tubig sa pista ng kubol, ang pagbibigay ng tubig ng Diyos sa mga Israelita in order for them to survive. But the connection ng tubig at ng banal na espiritu ay napakalaga. Sa connection ng pista ng napakalaga rin nito sa connection ng pista ng kubol dahil bahagi ng pagdiriwang at inaasahan sa pista ng kubol ay ang pag-asa sa inaharap na sa panahon na ito, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu sa mga mananampalataya. Now, let's go back sa ating verses na binasa ngayong umaga and himay-himayin natin. Now, tingnan natin mula dito sa ating binasa, John chapter 7. Himay-himayin natin. Number 1 is our condition. John said na tumayo si Jesus and nagsalita siya ng malakas. That means there's a sense of, there's urgency. Mahalaga ito. Kailangan malaman ito ng mga tao at kailangan na matanggap ito ng mga tao. Sabi dito, sa verse 37a, kayong mga nauuhaw.
ay lumapit sa akin at uminom. You will notice, kung nandyan sa screen ay underline, nauuhaw. That is our condition. Nauuhaw. So, Rias, ano ang ibig sabihin ng salitang nauuhaw? He spoke in metaphor. Okay? Figurative na pananalita in metaphor. This is about spiritual thirsty. Sinasabi niya sa atin ang truth sa bawat isang mga nilalang sa mundong ito, bawat tao na may isang bagay sa loob natin na patuloy tayong nauuhaw at patuloy na nananabik, patuloy na ninanais sa buhay natin. Mayroon isang bagay sa loob mo na palagi you desire for something na hindi ka nasasatisfy. Palagi kang nagnanais na sana mas higit pa, mas better pa. Sana mas masaya pa, mas enjoy pa. Kulang pa yung mga ginagawa mo. It's not enough the performance that you do. More pa, more success, more kasikatan, more appreciation mula sa tao. I want more. I'm not satisfied. More happiness, more peace. Hanggat sinusubukan mong bigyan ng kasiyahan ang iyong sarili ng anumang bagay maliban sa Diyos, you will remain in that condition. Always na uhaw. Maring uhaw ka pa rin sa pag-ibig. Maring uhaw ka sa kahulugan ng buhay. Hindi mo naiintindihan. Maring uhaw ka sa purpose ng iyong buhay. Hindi mo naiintindihan pa rin. This is the kind of thirstiness na taglay ng babaeng Samaritana. Remember? Sa story in John chapter 4, hindi niya na-realize na mayroon siyang malalim na spiritual na pagkauhaw. Kaya patuloy siyang napupunta sa balon ng mga relasyon na sinusubukan na punan ang malungkot na puso ng mga iba't ibang karelasyon ng mga lalaki. Nagkarelasyon siya sa iba't ibang lalaki, but she's still thirsty. Iba't ibang mga lalaki na nauwi sa pagkabigo at patuloy na pagkauhaw para sa isang taong mamahalin. Ngunit after that, dumating si Jesus. Na-met niya si Jesus sa balon ng tanghaliang tapat at sinabi sa kanya in verse 14 of John chapter 4, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batid sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa kanya, basically, ang kailangan mo ay hindi physical na water to satisfy ang pagkauhaw mo. What you need is ang spiritual na tubig na ako lamang makapagbibigay. Perhaps some of you here today, same sa babaeng ito na nasa balon, uhaw sa mga relasyon dahil sa pagmananais na mahalin. Perhaps some of you today, you are thirsty for recognition mula sa ibang tao. Perhaps some of you today, thirsty for a title, titulo. Some of you, perhaps, ang iyong kinauuhan ay pera. Maring ang ilan sa inyo ay uhaw sa approval ng iba, palakpak ng iba. And you realize, church, patuloy kang umaakyat sa hagdan para lang mapagtanto mo na may isa pang baitang na aakyatin mo. Pag akyat mo na naman sa isang baitang, may isa na namang baitang na aakyatin mo. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? Ang ilang tao ay uhaw sa kapangyarihan. Some of the people today are thirsty for power, influence. Some are thirsty for success. And they're not just thirsty na magkaroon ng tagumpay. They want more, mas higit pa kaysa sa iba. Hindi nila gusto na malamangan sila. Nakainom sila ng sandali na success, approval, whatever na kinauuhawan. Nakainom sila ng sandali, ngunit pagkatapos nauuhaw muli sila. Keep in mind na si Jesus ay nakipag-usap dito sa mga religious leader din. When he stand up and speak
speak loud sa mga tao about this living water, ang kinakausap niya ay hindi lang yung mga tao na rebellious, kundi ang mga tao ng mga religious dead. This group, itong mga religious group, maaaring ang pinaka-uhaw, mas pinaka-uhaw kaysa sa lahat. Maaaring they know kung paano, alam nila rules, ang bawal at hindi. They know paano maiwasan ng kasalanan, ng immorality and fleshly, gaya ng babaeng Samaritana. But there is something, meron pa rin silang tendency na bumalik sa performance, pagmamataas, pagiging arrogante, pagiging self-righteous, pagiging hypocrites. If you will base dito sa mga ginagawa mo, performance, then think about this sa sinabi ni Jesus. Ang mga may sakit lamang ang nangangailangan ng doktor. Ang mga nagugutom lamang ang tatanggap ng tinapay ng buhay. Ang nawawala lamang ang matatagpuan. Ang mga bulag lamang ang makakakita. Ang nauuhaw lamang ang lalapit upang uminom ng tubig ng buhay. Okay? The gospel is both needed ng mga rebellious at mga religious na mga tao. Because kung wala si Kristo sa buhay ng tao, then lahat tayo ay may pare-parehong ganitong spiritual na kondisyon o katayuan na uuhaw. Uhaw palagi sa isang bagay. Now, the second thing I want you to see dito sa binasa natin is, of course, our condition, nakita natin ang ating condition, of course, Jesus' invitation. Sabi dito, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. So, nakita niyo po, nagbigay ng invitation si Jesus. So, simple lang. If you are thirsty, come to Jesus. Iniimbitahan ka ni Jesus na magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. And as you come, then mayroon kang assurance na tatanggapin ka niya anumang pagkakasala o regret sa buhay mo, kasalanan o anuman na nagawa mo dahil siya mismo. Sino nag-invite dito? Si Jesus mismo ang nag-iimbita sa iyo. You know, ang pag-ibig at pagsang-ayon ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung gaano kaganda o kadami ang iyong mga ginagawa o ginawa. There's nothing in your performance na nakababawas sa pagmamahal ng Diyos. And there's nothing in your performance na para mas mahalin ka pa ni Lord, mahalin ka pa ni God. Your identity and value ay hindi nakasalalay sa mga opinion rin ng mga tao. Okay? You can be confident na God loves you. God chose you. God forgiven you. Tinubos ka ni God. You are one of His child among His children, and mahalaga ka sa Kanya, and you are part in the family, or part of the family of God. But you should not only na lumapit, hindi lang dapat na lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, kayong mga nauhaw ay lumapit sa akin, ano pa sabi niya? At uminom. Kung palagi kang umiinom, sa pagnanais ng palakpak ng tao, pagpapuri ng iba, pag-ibig sa pera, pag-ibig sa kasiyahan, pagmamahal sa tagumpay, then it will continue. Itong pagkauhaw mo ay magpapatuloy, lalo na kapag hindi mo natatanggap ang mga bagay na ito. Uhaw na uhaw ka talaga. Kung umiinom ka sa paniniwalang kailangan mo ng magandang performance para patungo sa Diyos, you need good works. You should do good works, enough good works, sapat na mga mabubuting gawa para sa reliyon. Kailangan mo mag-perform just to be loved by God, and sang-ayunan ka ng Diyos, then hindi ka magkakaroon ng assurance. It will cause sa iyong buhay ng spiritual na pagkabalisa araw-araw. Wala kang kasiguraduhan. But kung umiinom ka, church, umiinom ka ng malalim sa gospel, then ang mangyayari ay mas kakailanganin mong biyaya ng Diyos, habag ng Diyos.
you will drink in the gospel. Kung gayon, ang tubig na nagbibigay buhay ay dumadaloy na ngayon sa iyo. And you know what will overflow sa buhay mo? Anong mag-overflow? Dadaloy mula sa buhay mo? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ikaw ay magiging ganito sapagkat ikaw ay magiging katulad ng iniinom mo. But paano tayo iinom sa gospel? Paano tayo umiinom? Umiinom tayo through faith, pananampalataya. Listen, kung nauuhaw ka at meron ka lamang isang lubid at isang balde, then it's not enough. It will not help. You should come sa well, sa balon. Right? Ito yung sinasabi dito, lumapit ka. Sabi ni Jesus, lumapit ka. Kailangan mong pumunta sa malapit na balon, kailangan mo, of course, gamitin ang lubid at balde na hawak mo. It is representation ng faith na tinatanggap mo ang tubig na ito. Sa pamamagitan ng balde na ilalagay sa balon para mailabas, tanggapin ang tubig. Ang pananampalataya ay ang timba na kung saan mayroon kang kakayahang umigib ng tubig mula sa balon ng kaligtasan at inumin ito upang matugunan ang pinakamalalim na pangangailangan ng iyong puso. Simple na invitation. Anong simpleng impanyaya ni Jesus? Just come and drink. Lumapit ka at uminom. Mahirap bang uminom? Madali, di ba? Madali ang pag-inom. Hindi ito nangangailangan ng degree sa kolehiyo o listahan ng mga tagumpay para magawa mong uminom. Tama? Ang lahat ng tao ay nakakaranas ng pagkauhaw. At ang kailangan lamang natin para masatisfy ay ang kakayahang uminom. Just drink. Come to Jesus and drink. Now, what is the spiritual implication? Verses 38 to 39. Church, hindi lang tayo iniligtas para masatisfy. Nasave tayo para humayo at magbahagi ng mabuting balita at maglingkod. Verses 38 and 39. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Si Jesus is not glorified yet dahil at this time. Pero right now, He's glorified dahil siya po ay nabuhay na mula sa mga patay. Ang banal na espiritu ay nasa ating buhay na. Like nang sinabi sa prophecy sa Joel chapter 2 and na-fulfill sa Acts chapter 2 during Pentecost na ang banal na espiritu ay dadating sa mga mananampalataya. Ngunit as a Christian, as believers, we need to remember, church, we need to remember na ang Holy Spirit ay hindi dapat ikulong sa loob natin, sa sarili natin. Don't lock him in a battle na hindi mo hayaang kumilos sa iyong buhay. You should not stop the work of the Holy Spirit sa iyong buhay so that He can use you para maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Ang pagpapala ng banal na Espiritu ay hindi lamang para sa ating sarili. Hindi tayo dapat maging mga Kristiyano na gaya ng Dead Sea, patay na dagat. Maraming mga tao humihinto dito, nagiging gaya ng Dead Sea. Sa Israel, mayroong lugar na tinatawag na Dead Sea. Alam nyo, ang pinakamagandang lawa ay ang lawa na mayroong tubig na pumapasok at ang tubig ay umaagos palabas. Ang lawa na may inflow at mayroon ding outflow. Kasi kung ang lawa, river, ay puro lang inflow, anong mangyayari sa tubig? Stagnant. Diyan lang siya. Kasi walang dinadaluyan na palabas. Isipin nyo ang Dead Sea. Ito yung Dead Sea. Napakaalat ng Dead Sea. Kaya imposibleng may mabuhay na nilalang na sa ilalim ng tubig. Walang isda, walang halaman, walang microorganism, walang nabubuhay dito.
Ang pangunahing katayuan na nagiging sanhi ng kondisyong ito ay hindi dahil sa alat, sa asin, kundi walang outflow, walang labasan ng tubig, stagnant ang tubig. Inflow lang yung nangyayari sa Dead Sea, pero walang outflow. Hindi lumalabas ang tubig. Tuniladang ang tubig ang umaagos mula sa Ilog Jordan papunta sa Dead Sea. Ngunit walang labasan ng pag-agos ng tubig. Walang outflow. Pumapasok lamang ang tubig sa Dead Sea, ngunit walang outflow. Church, hindi ka tinawag ng Diyos para maging Dead Sea. Ang mga Kristiyano hindi tinawag ng Diyos na maging gaya ng Dead Sea. Nagsisimba lang, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa lang, nag-aaral lang ng Biblia, puro lang input. Ngunit walang output. Walang aktwal na nagmamahal sa kapwa, hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nagbabahagi ng ebanghelyo, hindi binabahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Walang outflow, hindi nag-overflow sa buhay niyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Puro lang input. Puro lang karunungan. Hindi pinapractice ang salita ng Diyos, hindi pinapaintulutan ng banal na Espiritu na dumaloy ang kanyang kapangyarihan sa buhay niya. Minsan, church, maaari tayong maging napaka-spiritual sa pag-iisip. Ngunit wala namang ginagawang mabuti. Wala namang nakikitang resulta sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Water ay nag-represent ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. So, hindi lang gawain ni Jesus na magbigay ng satisfaction sa buhay mo. Nais rin niya na pahintulutan mo na gamitin niya ang buhay mo na maging daluyan ng pagpapala papunta sa iba. Diyan nalulugod ang Diyos. Dahil diyan nalulugod si God. So, what should happen, dapat mula sa satisfaction na natanggap natin mula kay Jesus Christ, dahil sa banal na Espiritu na nasa atin, then, there is joy sa buhay natin na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, ang tubig na nagbibigay buhay na nasa atin papunta sa iba. Then, nagagalak tayo na ibahagi sa ibang tubig na nagbibigay buhay sa atin. Just to clarify, ang buhay ng Kristiyano ay hindi gawin yan, gawin mo ito, yang gawin yan. No, it's not about rules and regulation. When you come to Jesus, if you come to Jesus and drink and filled with the Holy Spirit, mapuspos ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit ang kumikilos sa buhay mo, if you will allow Him to work sa iyong buhay and use your life, then kusang lalabas natural, lalabas sa buhay mo ang pag-ibig, all those things na binanggit ko kanina nga, fruit of the Holy Spirit. Hindi to ginagawa mo sa lakas at kapangyarihan mo. Ginagawa mo lahat sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu na kusang lalabas ang lahat nito sa buhay mo. The blessing of the Holy Spirit will transform your life. Mababago ang buhay mo. It will change your perspective sa buhay. And nagbibigay ito ng katiyakan ng buhay na walang hanggan and nakakapawi ng uhaw sa buhay. Itong tubig na nagbibigay buhay nasa atin na ngayon if you believe already kay Jesus Christ. Itong tubig na nagbibigay buhay ay nasa atin na ngayon at dapat na dumaloy sa ating buhay patungo sa iba, sa ibang tao. Hindi lang dapat tayo tumatanggap ng grace, puro receive, puro input. Kundi ngayon dapat tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Hindi ka dapat puro maging isang receiver lang. Receive. Ikaw ay dapat na maging isang lawa na dumadaloy, hindi stagnant na Kristiyano. We minister to others, we serve others, para ma-reconcile sila, we minister to them so that they will be reconciled sa Diyos, maayos ang kanilang buhay. Isa ka na ngayong ambassador ni Kristo. Rinirepresentar mo siya sa iba.
That means nag-i-encourage ka ng ibang tao about sa itong magandang bagay na nangyari sa iyo, naranasan mo mula kay Jesus. Nag-i-encourage ka about sa gospel through your life na instrumento ng Panginoon. So, napakalaking invitation ito mula sa Diyos. Hindi ka dapat lamang lubusang masiyahan o masatisfy. Hindi dapat lamang masatisfy ang iyong kaluluwa, kundi dapat malaman mo rin na ang iyong buhay ngayon ay maaaring magkaroon ng impact sa iba. Habang inaalok mo sa kanila ang parehong tubig na nagbibigay buhay na inalok rin ng Diyos sa iyo. Amen? Naalala nyo, ilang linggo lamang matapos ang pahayag ni Jesus about this living water, about sa pagkauhaw, si Jesus ay napako sa cross at sinabi niya, ako ay nauuhaw. Naka-experience siya ng uhaw doon sa cross para ikaw at ako ngayon ay makaranas ng satisfaction sa spiritual na pagkauhaw. Tulad ng pagbuhos ng tubig ng priest during sa pagdiriwang ng kubol at tabernakulo, church, ang dugo ni Jesus ay nabuhos doon sa cross na siyang paraan ng Diyos sa pagsasabi sa iyo na naglaan ako hindi lamang ng satisfaction para sa iyong physical na katawan, kundi para rin sa iyong kaluluwa. So what are the application? Remember, yung spiritual na pagkauhaw. Lahat tayo may pangkalahatang pangangailangan na spiritual na fulfillment at satisfaction. Lahat ng tao. Kasi Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na satisfaction. Naalala nyo dito, may drama dito yung mga youth, di ba? Butas na puso. Pag-ibig, relasyon sa kapwa, boyfriend o girlfriend, pera, kasikatan, pero there's nothing in these things na nakapagpagaling sa puso niya o nakapil sa emptiness ng kanyang puso. And lastly, di ba, you remember? Dumating si Jesus. Siya lang ang nakapagpagaling sa puso niya. Nakapagbigay ng satisfaction sa emptiness ng kanyang puso. So, kung paano ang tubig ay mahalaga para sa physical na buhay, ang relasyon kay Jesus ay mahalaga para sa spiritual na buhay at kalakasan. Amen? Pangalawa is remember, dito sa binasa natin, ang paanyaya ni Jesus na lumapit. Inanyayahan ni Jesus ang lahat na lumapit sa Kanya. And He encouraged us na magkaroon ng deeper relationship sa Kanya. Inaanyayahan ni Jesus ang lahat ng nauuhaw sa spiritual na lumapit sa Kanya. This means na lumapit ka kay Jesus. You want to have a deeper relationship, come to Him in prayer. Come to Him sa pamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, scripture, salita ng Diyos. I-desire mo siya araw-araw sa buhay mo if you want a deeper relationship sa Kanya. Amen? If you don't love your Bible, if you don't love prayer daily, and you don't seek Him daily, then perhaps you notice na ang iyong relasyon sa Diyos ay mababaw. Dahil mababaw din ang relasyon mo sa Panginoon. Jesus invite you to have a deeper relationship sa Kanya. Magkaroon ka ng malalim na relasyon. Through prayer, reading your Bible, naisin mo siya araw-araw sa buhay mo. Kasi siya ang source ng tunay na fulfillment. And He promised na bibigyan niya tayo ng satisfaction sa malalim na spiritual na pangangailangan na meron tayo. And the other thing is, remember, we just told na ang water, it represent about the Holy Spirit na siyang tinanggap ng mga mananampalataya, banal na espiritu. Ang tinanggap na natin sa verse 39 na ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa Holy Spirit. It's about the Holy Spirit na tatanggapin ng mga mananampalataya. Nagbigay ng comment si John. In fact, nagbigay ng comment si John. Meron ng interpretation about this water. Na ang tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na tatanggapin ng mga
mananampalataya. It emphasizes about the importance ng buhay na ginagabayan at binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kung saan you allow the Holy Spirit na ma-impluensyahan ka sa bawat kilos, sa bawat desisyon, at sa iyong pagkatao, sa iyong character. Church, anong pinapahintulutan mo na ma-impluensya ng iyong buhay? Is it mga bagay sa mundo, mga tao na matatalino mula sa mundo, or is it the Holy Spirit? Kung hindi mo pa tinanggap ang Holy Spirit, then receive Him. Allow Him na manahan sa iyong buhay. Napakahalaga na may Holy Spirit ka. Kung walang Holy Spirit, walang gabay, walang walang patnubay sa iyong buhay. Ang lahat na nag-iimpluwensya sa iyong buhay ay ang sanlibutan at ang mga pananaw mo sa buhay na mula lang sa iyo. So, allow Him na manahan sa iyo. Receive Him. Come to Him. Come to Jesus in faith. How to receive Him? By faith. Pananampalataya, pray na manahan sa iyo. Take control. Take in charge, Holy Spirit. Ikaw mag-control. Maghari sa buhay ko. Gabayan mo ko, pagharian mo ang buhay ko. And another thing, mula sa ating binasa dito ang tubig na kung saan mag-overflow. Itong tubig na dumadaloy, church. Ang ideya ng tubig na nagbibigay buhay, na kung saan umaagos mula sa loob ng mananampalataya, it speaks about isang abundant at umaapaw na buhay. Sagana, pinagpala na buhay na nandiyan kay Hesus Kristo lamang. Labas sa Panginoon, hindi bless ang buhay natin. Labas sa kanyang kalooban, hindi bless ang buhay natin. But hindi lamang tayo tinawag na maranasan ang sariwang presensya ni Jesus, kundi God called us rin na maging daluyan din ng kanyang biyaya, pag-ibig, pagpapala, and truth papunta sa ibang tao. We are blessed and we are a channel of blessing. Okay? You are not blessed para lang ang kinin mo sa iyong sarili. You are blessed by God to be a channel of blessing. Alam niyo, may ganitong Kristiyano, pagdating sa itaas, buklad ang kamot, pag ulpot sa ubos, nakakirom ang kamot, pula, receive. What happened? Pero may ka makaluluoy. Pero may ka receive. Because, you don't allow your life to be a channel of blessing papunta sa iba. Naintindihan niyo po? You thought you are blessed. Habang ganyan ang posisyon mo sa buhay mo. You thought you're blessed? No. Ang tunay na pinagpala ay nagiging daluyan ka ng pagpapala. Hindi stagnant. Okay? Para patuloy na dumaloy, mag-overflow through your life papunta sa ibang tao. Tinawag tayo na pahintulutan ng tubig na nagbibigay buhay na nasa atin, dumaloy. Hindi lang, it's not only about material things, but we're talking about, diba, spiritual, higit sa lahat sa spiritual things na natanggap natin na higit na pagpapala, na dumaloy, patuloy na dumaloy patungo sa ibang tao. Na nagbabahagi, dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos, dumadaloy ang salita ng Diyos papunta sa iba. Lahat ng mga pagpapala mula sa banal na Espiritu, through sa atin, papunta sa mga taong nakapaligid sa atin. And so, seek for an opportunity na ikaw ay maging channel of blessing. Na maging daluyan ka ng pagpapala and patutuo sa iba sa pamagitan ng mga salita at kilos mo. Okay? Think kung paano ka magiging daluyan ng pagpapala ng banal na Espiritu na nasa iyo na kung saan meron pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, and it will overflow. You will be a channel of blessing papunta sa mga tao na nakapaligid sa buhay mo. Amen? So, sikapin mo, desire, and sikapin mo na magkaroon ka ng magandang impluensya sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng hope na natanggap mo mula sa Diyos and joy na natagpuan mo mula kay Kristo. Natanggap mo kay Kristo. Pass it unto others. Be a channel of blessing. Ang hope, ang joy na natanggap mo
ang pagpapala na natanggap mo sa relasyon mo sa Panginoon, sa banal na Espiritu, it should overflow. You should become a channel of blessing, Christians. Huwag nyo hayaan, nalabas-pasok ka lang dito sa simbahan and hindi mo pa yung tulutan na magiging daluyan ka ng pagpapala sa mga tao na nakapalipot sa buhay mo. Amen? So in conclusion, kapag sumampalataya ka na kay Kristo, then tinanggap mo na ang banal na Espiritu. Ang lumapit at uminom ay nangangahulugan ng paniniwala at pagtanggap sa lahat ng kanyang iniaalok. Dapat na patuloy tayong maniwala at patuloy na tumanggap dahil lang sinabi ni Jesus na lumapit kayo at uminom, it is in present tense. It means na patuloy na lumapit, patuloy na uminom ng tubig na ito na nagbibigay buhay. Ngunit hindi lang dapat na tumanggap, receive. Hindi lang dapat puro input, kundi dapat may outflow. Dapat na hayaan natin ang tubig na nagbibigay buhay na nasa atin ay dumaloy mula sa atin papunta sa mga tao na nakapalibot sa ating buhay. I hope naintindihan po natin. Amen? Sana naintindihan po natin. At pahintulutan natin banal na Espiritu na ang pagpapala ng banal na Espiritu ay dumaloy sa ating buhay papunta sa iba. Panginoon, salamat po sa tubig na ito na nagbibigay buhay. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay nagbigay sa amin ng satisfaction and fulfillment na hindi namin masusumpungan sa ibang bagay. Continue to remind everyone, Lord, na wala sa anumang bagay dito sa mundo magbibigay ng kasiyahan at fulfillment, kundi sa relasyon lamang namin sa iyo. Lord, ang iba dito ay maaaring hinahanap ang kasiyahan, kagalakan sa pera, kaya patuloy pa rin butas ang puso, butas pa rin ang bulsa. Walang satisfaction dahil walang hindi hinahanap ang tunay na fulfillment sa iyo, Panginoon. Kundi sa mga bagay lamang dito sa mundo na panandalian, kung ikumpara sa iyong inialok, ito ay walang hanggan. I pray, Lord, na lumapit ang taong ito sa iyo at uminom ng tubig na iniaalok mo na nagbibigay buhay na hindi ito maikukumpara sa mga bagay dito sa sanlibutan. Itong tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, itong tubig na nagbibigay ng kagalakan, itong tubig na nagbibigay ng tunay na satisfaction, itong tubig na nagbibigay ng tunay na fulfillment sa buhay. I pray, Lord, na naisin ng bawat isa na, Lord, sa iyo lamang, Panginoon, na lumapit at ikaw ay pagkatiwalaan at ikaw, O Diyos, ay maghari sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu ang mag-take control, take in charge sa buhay namin, O God. And surely that our lives will be blessed if you will take in charge sa buhay namin. And Lord, it will overflow as we just seen dito mula sa iyong salita. It will overflow mula sa amin papunta sa iba. Lord, use us, Lord, para ituro ang ibang mga tao kung paano maging blessed ang kanilang buhay. Paano sila makasumpong ng satisfaction and fulfillment. Paano sila magkakaroon ng kapayapaan. Lord, there are many people today na puno ng mga kabaraka, waray kamurayo sa kinabuhi, puro la permi pagal, may spiritual nga pagkabutlaw, diri lang sa physical. Kay tungod, Ginoo, ilang gin pangita, ilang gin bibiling sa kwarta, sa mga butang dili sa kalibutan, nga dili nira ma-realize nga ada ang tinuod nga blessing, ang tinuod nga kinahanglan namon dida sa imula, Ginoo. I pray, Lord, sa kada usa nga desire ka kada adlaw. And Lord, I pray, Lord, for those na wala pa relationship sa imo, pray that they will come and desire to have relationship with you. And Lord, I pray nga they will be one of your child, Lord, on one condition, Ginoo, nga gihatag nimo, they should believe first. They should believe sa imong bugtong nga anak nga imong gipadarangan na matay sa cross, lansang sa cross para mabayaran ang among mga sala. I pray that they will have relationship sa imo, Ginoo. And part of that relationship, ihatag ang ilang pagsalig, ang ilang heart sa imo, and ang ilang kinabuhi, surrender sa imo, Ginoo. I pray that they will
they will come to the point nga mag-end sila sa ilang mga kalugaringon, nga karuyag sa ilang kalugaringon nga mga kalinguha na magtapos ini nga mga butang nga puro ang kalugaringon ng sentro. I pray, Lord, that they will make decision na ikaw maging sentro sa ilang kinabuhi. And I pray, Lord, na ang ilang kinabuhi mabless. And Lord, ang imong Holy Spirit magpuyo sa ilang kinabuhi, because Lord, we need that. We need your Holy Spirit, because Lord, without your Holy Spirit, walay direction ng among life. Walay guidance, walay power, maluya ang among kinabuhi, empty. And so we need that power. We need guidance from your Holy Spirit. We need the Holy Spirit every day sa among kinabuhi. We thank you that you promise us this water na nagbibigay buhay. This living water is you, Holy Spirit. And so I pray that for those who did not receive you yet, pray that they will receive you sa ilang kinabuhi, so that their lives will be blessed. Thank you, God. Sa imong promise. In Jesus' name, amen.